Magandang araw o gabi man Pilipinas. Official statement ni Pastor Apollo Sigibuloy patungkol nga po dito sa kanyang kinakaharap ngayong kaso, mga kaibigan, mga idolo, sa kanyang pagkawala sa kabila ng paghahanap ng pulis at NBI po sa kanya. Nagpahayag na naman po ng panibagong kasunduan o agreement bago daw siya lalabas o haharap sa mga kasong isinampa against sa kanya. Kasunduan muna. Pastor Apollo Sigibuloy, pasok! Ito po ang kondisyon ko. Bigyan ninyo ko ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti sa kasong ito sa Pilipinas. Diba? Hindi mangingialam ang FBI, ang CIA, ang US Embassy. Bigyan ako ng garantiya ng Presidente ng Pilipinas. Bigyan ako ng garantiya ng Secretary of Department of Justice, Boying Remulla. Written po yan, written. NBI, police. Bigyan ako ng garantiya ng PNP head na si Marbil, General Marbil. Bigyan ako ng garantiya ng NBI head at CIDG. May garantiya na hindi mangingialam ang Amerikano at walang mangyayaring extraordinary rendition. Ako po ay lilitaw at haharapin ko ang lahat ng kasong yan kahit saan nyo dalhin dito sa Pilipinas, maging Pasig man o maging dito man. Pagkatapos si Hontiveros dyan sa Senado, ihinto mo na ang iyong mukhamaya ko ng mga puti. Yun pa rin ang endgame. Hindi ko alam kung ang $2 million ay nasa kamay na ng mga taong itong atat na ako'y kanilang madampot, makuha at sila ang makikinabang sa perang ito. Hindi ko alam. Pero yun ang endgame na alam kong mangyayari. Kaya umiiwas ako sa injustice na yan. Kung hindi po ninyo magbibigay sa akin in a written form ang mga kondisyones na ito mula sa Office of the President, mula sa Office of the SOJ, mula sa Office of the PNP, and the NBI and the CIDG, hindi po nyo makikita ang pagmumukha ko. Kung ako, imamanhunt ninyo tulad ng sinasabi ninyo na para bang ako'y talagang kriminal. Hindi naman ako drug lord. Hindi ako sumisingkot ng drugs. Hindi ako drug lord. Wala ako dyan. Itong kaso lahat na sinabi sa akin na puro accusation, akusasyon po lahat yan, gawa-gawa lahat yan. Tapos ginawa na ninyong totoo. You tried me by publicity. Trial by publicity ang style niyo kasi wala kayong laban sa korte. Hindi kayo patas makilaban. Ito naman bayarang media, pagkakasinwalingan, pagkakasiraan, nandoon kayong lahat. Pero yung rally namin, kahit isa wala kayong kinover. Pagka mabuti, wala kayong kinocover. Lahat ng binabalita niyo sa akin, puro masama. Kaisi, masasama din kayo, bayaran kayo ang tawag ko. Sorry media, kasi may media rin kami ang SMNI. Hindi nyo mabili yan ngayon, ginugurgur ninyo dahil hindi nyo mabili. Ngayon, maliban kung bigyan ninyo ako ng garantiya na hindi mangingialam ang mga puti, FBI, CIA o sino pa man sa kanila, haharapin ko ang kasong yan. Simple po mga kasong yan. Lalo na puro mga sinungaling ang kaharap namin. Dokumento po ang nasa aming mga kamay. Bakit hindi ko haharapin? Umiiwas po ako dahil ang playbook ninyo, alam ko, ang katapusan is extraordinary rendition. Mapasakamay ako ng mga puti, magiging klaro and recto number 2 ako, mamamatay ako sa kanilang kamay, iyan sa buong sanlibutan, heart attack ang ikinamatay ko. Pero patay na ako. Yan ang endgame ng playbook na ito. At hindi ninyo yan pwedeng ipagkaila. Maliban kung ibigay ninyo sa akin ang garantiyang aking hinahanap, hindi po ninyo ako makikita.
sige, i-manhunt ninyo ako. Ako'y tatayo na hindi magpapasakop sa injustice. Ako'y hindi magpapasakop sa tyrannical rule. Ako'y hindi magpapasakop sa oppression and suppression of my rights. Pagka ako'y binaril ninyo, papatay ninyo, mabuti pang ako ay mamatay sa kamay ng mga Pilipino, dito sa aking bansa, tutulo ang aking dugo, kaysa ako ay mamatay sa kamay ng mga puti na nasa ibayong dagat, nasa kanilang bansa o sa ibang bansa ako dadalhin. Hindi po ako papayag sa ganun. Kung imamanhunt ninyo ako, kayo mga CIDG, kayo mga NBI, kayo mga kapulisan, yan ang senaryong haharapin ninyo. Magiging martir akong tulad ni Rizal. Magiging martir akong tulad ni Bonifacio. Pero tatayo ako sa aking kinatatayuan. Kung kayo, mga oppressor ko ngayon, ay hindi na mga banyaga, ginagamit kayo ng mga banyaga, nagkasabwatan kayo para sa aking harapan, banyaga pa rin kayo. Tatayo ako laban sa inyong oppression, sa inyong suppression of my constitutional rights, at tatayo ako laban sa injustice ng gobyerno ito. Mabuti pa, uulitin ko, mamatay ako, tutulo ang dugo ko sa sarili kong bansa na nakatayo ako sa sarili kong paa, na hindi ko ipinagbili ang honor ko at ang honor ng aking pagtayo bilang isang tunay na pastor, bilang isang tunay na mamamayan na hindi nagpapasakop sa panlilinlang, panggigipit, pangingikil, at sa pagsisinungaling. Ako po ay lalaban sa mga kasinungalingan na ganyan. Ako po, pag nahuli ninyo, hindi ako magpapahuli ng buhay. Barilin na lang ninyo ako. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay, maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito, kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Haharapin namin lahat. Basta dito sa Pilipinas, wag lang mangingialam ang bansang puti. Yung mga puting yan, wag lang mangingialam sapagkat nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Kung ang endgame nila ganun, hindi ako papayag. Ang endgame ko, mamamatay ako sa kamay ng mga Pilipino, okay sa akin yon. Basta nakatayo ako sa aking sariling prinsipyo, values, hindi ko pinagbili. Bansang kaharian. Tandaan po ninyo, ako'y mamamatay with honor. Tatayo ako para sa mga ginipit, kinunan ng katarungan, kinunan ng hustisya sa bansang ito. Dito tutulo ang aking dugo. Dito ako mamamatay. Bahala na, basta Pilipino ang papatay sa akin, okay sa akin yun. Yun lang man po. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Ama at naway manumbalik ang kapayapaan, ang katarungan, justisya sa bansang ito. Salamat po. Mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang ating mga bayani around the globe.